Update sa epekto ng bagyong Mirasol at mga paghahanda sa Tropical Depression Nando. Ating tatalakayin kasama si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Magandang hapon, magandang hali, Asek Joey and Asek Weng. Sir, una po sa lahat, ano po yung latest na sitwasyon sa mga lugar na dinaanan ni Bagyong Mirasol? Datos ay mula sa ating rehiyon sa Region 2, sa Cagayan Valley, ganun din po sa Calabarzon, especially dito sa Kasiguran, Aurora, no? At saka meron din po sa Calabarzon and Bicol region. So far, in terms of the families po ng mga apektado, no, meron tayong na-report na po na about 233 families po na apektado nitong nagdaang bagyong Mirasol. Sir, sa pagpapatupad ng Blue Alert status, ano po yung mga pangunahing tungkulin ng Operation Center ng OCD at paano nito minomonitor ang sitwasyon sa mga apektadong rehiyon? Kapag po naka-blue alert status ng ating National DRRM Operation Center, no, naka-heightened na po nito yung ating monitoring sa ating mga regional offices, ganun din doon sa ating mga local government units. Dito naman po sa NRIM Operation Center, tuloy-tuloy po meron tayong virtual EOC kung saan minomonitor natin yung ating mga regional offices. And then meron din pong mga sumasama sa OCD sa pag-duty na po kapag ka naka-blue alert status. Kasama na nga po dito yung ating mga miyembro po ng mga response clusters natin at mga uniform personnel po. Sir Juni, nabanggit niyo yung mga sumasama sa ating EOC kapag nagkaka-blue alert na tayo. Kamusta po yung koordinasyon ng OCD sa AFP, sa PNP, sa Bureau of Fire Protection at pati na rin sa Philippine Coast Guard sa pagtugon sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng bagyo? Sir Juni. Asek, tama po, itong ating sila pong yung mga nabanggit ninyong mga ahensya, these are part po of the response cluster natin, no? Specifically itong ating search, rescue, and retrieval. Tuloy-tuloy po ang koordinasyon natin dito sa mga ahensyang ito. As I've mentioned, no, they are part of the search, rescue, and retrieval. At saka sila po, nagpapaduty na rin po dito mismo sa NDRRM Operation Center. So tuloy-tuloy po ang coordination natin with the ating mga uniform personnel. And then sila naman po to their counterparts doon sa ating mga regional offices at hanggang sa mga probinsya po ng mga counterparts ng mga ahensya pong ito. Sir Juni, doon po sa mga lugar kung saan naapektuhan yung higit 200 pamilya na nabanggit nyo, ano po yung mga naitala na epekto ng bagyo? Meron na bang baha, landslide o damage to infrastructure? At ano po ang ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ito? Opo, doon sa mga pamilya, sa mga kababayan natin na apektuhan. Most of these po, ito yung mga apektado at saka mga inilikas din po. Out of that number, meron tayong 10 evacuation center in different areas of the regions that I mentioned. At saka yung ating pamahalaan naman po, both the national, regional at saka yung ating mga LGUs. So inaasikaso naman po, especially in terms of the family food packs at yung mga pangangailangan po nila doon sa evacuation centers. Yung epekto po ang nakikita natin doon are these flooded areas po. We have about sa total as of, but again this is initial number, meron na pong naitala ng mga 12 flooded areas po in different regions po. Sa ngayon, sir, ano po yung mga lugar na binabantayan mula sa malalakas na pag-ulan at pagbaha? Opo, dito po sa nagdaang itong Tropical Depression Mirasol, ang binantayan talaga po natin dito are regions 1, region 2, region 3, and then nasa Northern Luzon. Pero again, yan ang ipinapala po, at laging sinasabi po ito ng ating mga kinaukulan na hindi lang po dahil doon sa Tropical Depression Mirasol ang dapat nating bantayan. Meron pa po tayong mga other weather disturbances like itong southwest monsoon na ang
tinamaan naman na dyan yung Southern Luzon, and then ito pong Western Visayas din at hanggang dun sa Mindanao. And then meron din pong mga localized thunderstorm na patuloy pa rin na nagpapaulan. Specifically po, madalas po ito bandang hapon at bandang gabi. No? Kaya ang sinasabi natin, yung paghahanda po ay hindi lang doon sa mga rehiyon na nababanggit natin at sa nakikita natin na track ng bagyo, kundi buong bansa pa rin po pinaghahanda natin dahil nga po dun sa mga different na mga weather systems. Opo, Sir Juni, no, sa paghahanda natin at sa pagresponde na rin natin, hingi na rin po kami ng updates sa supply at pamamahagi ng mga DSWD food packs at yung iba pang mga non-food items kung meron man. Kamusta po ito ngayon, Sir Juni? Pagdating po dito sa mga resources natin, no, prepositioning of these resources, hindi na natin dito, kung mapapansin nyo, no, hindi tayo, kumbaga nanghihingi ng ayuda, no, even yung ating mga regional at saka mga local government units, dahil ang strategy na nga po na ginagawa ng ating pamahalaan ano, ay nakapreposition na po itong ating mga family food packs from the DSWD at saka yung ating namang pong mga non-food items from OCD and other agencies also. Kaya sa ngayon po, hindi natin nakikitang kukulangin ito. As we speak po, no, in about an hour, no, magkakaroon tayo ng pagpupulong dito ay yung ating National Interagency Coordinating Cell. So mag-update ulit po tayo dito sa mga numering ito. But in terms of the family food packs, no, like for example, dito lang po sa region 2, no, we're talking about 134,000 na family food packs na nakapreposition. Ganun din po dun sa iba't ibang regions natin. And tuloy-tuloy po ito, ano, as nababawasan po ito, agad na re-replenish na kung may parating man or kahit wala pong parating na mga weather disturbances, ano, ay nagre-replenish tayo. Ibig sabihin po, yung pamahalaan natin ay talagang nakalatag po yung mga preposition ng mga family food packs natin sa iba't ibang lugar po sa rehiyon, antong dun sa mga ating mga local government units, especially po itong mga island provinces natin. Ano naman, Sir Juni, yung paghahanda ng OCD para kay Tropical Depression Nando na sinasabing posibleng maging typhoon at saka baka nga maging super typhoon pa by Saturday? Tama, Asik Joey, no? Dahil po naka-blue alert na tayo because of the Tropical Depression Mirasol, hindi na po natin ibababa ito. Tuloy-tuloy na po yung ating blue alert status sa NDRRM Operations Center at maging doon po sa mga rehiyon, no, especially itong ating Northern Luzon na tinitingnan na maaaring doon pa rin yung tahak po ng bagyong Nan. Natin kanina no, mga response agencies, no, kumbaga naka-blue alert tayo, ibig sabihin po yung ating mga response equipment, yung ating mga response personnel nakaantabay para po doon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Ang binabantayan po kasi natin, ito nga po na over the weekend, no, na kung tatama na itong bagyong Nando po sa kalupaan ng Pilipinas. Okay, sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa publiko, lalo na sa mga apektadong lugar nitong bagyong Mirasol. Opo, Asigweng, no, sa ating mga kababayan po, unang nagpapasalamat tayo, no, dahil nakikita naman natin kung paano mag-cooperate yung ating mga kababayan, especially doon sa mga low-lying areas na kung kakailanganin sakali po na mag-preemptive evacuation ay sumusunod po yung ating mga kababayan. At sinasabi po natin ano, na huwag pong magpakakampante yung mga ibang lugar sa Pilipinas dahil ang tinitingnan po natin, mas malakas po itong Tropical Depression Nando na mas ibig sabihin po nito, masihilahin nito yung southwest monsoon. So ibig sabihin, maapektuhan din po maging ang Visayas po at saka ilang areas po sa Mindanao. So sa mga kababayan po natin, no, paalala lagi ng ating Civil Defense Administrator na si Yusek Harold Cabreros na ang paghanda po ng pamahalaan, ginagawa po natin, nakahanda po ang pamahalaan para sa pagresponde. No? Pero kasama rin po nun, dapat po yung ating mga kababayan naghahanda rin po at the household level hanggang
sa bahay po natin, no, kanya-kanya yung paghahanda. Specifically, kung kailangan yung lumikas, nakahanda yung ating mga go bags man ito, kung ano mga personal po na pangangailangan. Ano. At lagi pong makinig po sa mga updates po, no, ng ating mga science local authorities. So maraming salamat po Sir Jun, no? So mag-iingat tayo kaya Nando. Salamat po sa inyong oras. Sir Juni Castillo ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.